Nako, talagang tila gigil na gigil ito pong si Manila Congressman na Joel Chua kay VP Sara Duterte matapos nga ho na magdesisyon ang Senado na kung saan ay kanilang sinunod yung naging desisyon ng Supreme Court na unconstitutional at nagsasabing hindi po nabigyan po ng due process ang Vice Presidente at sinasabing lumabag sa one-year rule bar itong ano no ang House of Representatives. At itong si Congressman Chua may binabagit ho siya no na nakapanginayang daw dahil sa hindi na raw po malalaman ng taong bayan. Madalas po gamitin nila taong bayan, taong bayan. Sila raw po ay kinatawan ng taong bayan at marami raw ho nagtatanong na taong bayan hindi na raw po makikita o hindi na raw malalaman kung nasaan napunta yung nawawalang mahigit sa kalahating bilyong piso. Yan po yung kanilang inaakusa na confidential funds ni VP Sara. At hindi na raw malalaman kung sino si Mary Grace Piatos. Hindi po naintindihan to ni Congressman Chua na sinabi na nga mismo niya sina Senator Lacson at iba pang militar na yung pwede kang gumamit ng alias o pangalan niya, halimbawa Mary Grace Piatos, kapag confidential fund, di ba, ang gagamitin. O ito, pakinggan lang ho natin mga kababayan na yung pahayag ni Congressman Joel Chua. Kaya kami po magtatrabaho lamang po dito sa Kongreso, pero kami po kasi ay ang nire-representa po namin dito ay yung taong bayan at yung taong bayan po ay nanatili pong nagtatanong. At tinatanong po ng taong bayan kung nasaan po napunta yung mahigit kalahating bilyong piso na nawawala po. Tinatanong rin po ng taong bayan kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos. So, ito po, hindi po ito mariresolba sa pamamagitan po ng pag-atake sa aming House Speaker dahil ang issue po dito ay accountability. Ngayon, ang tanong ko po, ano po ba ang iniiwasan at pinoprotektahan nila? So, accountability raw po ang sinasabi po ni Congressman Chua. At hindi na raw po masasagot ni VP Sara yung allegation sa kanya na di umano'y nawawala na confidential funds. Siguro magandang tanongin din ho natin kasi taong bayan daw nagtatanong. Pero yung taong bayan, yung mga taga Maynila nagtatanong rin ho, Congressman Chua, ano nangyari? Bakit ka nagpatayo ng barangay hall sa bangketa? Ah, may mga report ho na di umano 19 million pesos ang ginasta diyan po sa napakaliit at napakakipot ho ng barangay hall, apat na palapag. Siguro nakita niyo naman ho habang pinapagiba po yan ni Yorme Isko Moreno. Parang ilan di pa lang ho yun talagang pinilit tapos sa bangketa ho itinayo. So ang taong bayan po nagtatanong din, Congressman, bakit mo ipinatayo sa bangketa? Illegal po yun, di ba? Abogado po kayo, di ba, Congressman? So, ang taong bayan diyan po sa lungsod ng Maynila nagtatanong at ngayon pinag-iba. So, nag-aksaya ho kayo ng ano, ng pera ng taong bayan. Ako naniniwala ko hindi mo yan pera. Taxpayers money ho yan. Yung ginasta at inilaan diyan po sa barangay hall o sa bangketa. Biro mo bangketa pa lang. Alam mo ng bangketa talagang illegal na ho kagad eh. Pero biro mo congressman, abogado pa. Biglang ipinatayo. Kaya ang ginawa ho ni Mayor Isko Moreno, pinag-iba niya ho kasi bawal ho eh. Kasi magiging ano ho magiging panuntunan ho yan o pamantayan kapag hindi po pinagiba ni Yorme yung barangay hall na yan sa bangketa. Baka sabihin, ako bakit kay congressman? Nagpatayo sa ano no, sa bangketa ng barangay hall, di mo sinisita. Tapos kami nagtitinda lang dito sa bangketa, sisitahin mo. So mababaliwala. So yun po mga kababayan. At kasi nakakapantig na ho ng tenga na kami po ay ang taong bayan ay nagtatanong, kami po ay kinatawan ng taong bayan, nagtatanong at hindi na malalaman yung kalahating bilyong piso na nawawala di umano no ni VP Sara Duterte. O yun ho.
Pero ang taga Maynila ay nagtatanong rin, Congressman, nasaan na ang inyong paliwanag at bakit ka nagpatayo ng barangay hall sa bangketa? Di umano ho ito. Wala hong sinasabi mismo si Yorme kung magkano talaga. Pero may mga lumalabas ho sa mga report na 19 million ginasta dyan. Dalawang barangay hall. So, yan po, nagtatanong din ho ang taong bayan. At bukod ho dyan, mga kababayan, meron ding naging pahayag, ito pong si Congressman Chua, dito ho sa pagkaka-archive, pagpatay, paglilibing ng Senado dito po sa impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. Ito, pakinggan ho natin, ha? Pagkakaintindi ko, ang tanong ninyo, kung sakasakaling magbago ang desisyon ng Korte Suprema, kung ganun pa rin ang numero kung ito'y bubuhayan pag magbobotohan? Opo. Tingin ko po dapat unanimous kasi meron pong 5. Tapos may 19 po na hindi po na bumoto po na i-archive. Tama po ba? So, dapat po maging unanimous. Kasi po itong 19, ang sinasabi po nila at tinadahilan nila ay yung ruling ng Korte Suprema. So, kung magre-reverse po ang Korte Suprema sa kanilang ruling, dahil yun po ang sinasabi nila, adherence to the law, so dapat po lahat sila ay bumoto para buhayin ito. Last point na lang po, Kung Joel, may clamors po, may mga nagsasabi na kung sakasakaling tuluyan nga pong hindi umusad or mamatay na talaga yung impeachment against the Vice President, ay meron pa naman daw pong other venues such as House hearings. So you being the chair of the House Committee on Good Government and Public Accountability, although kailangan nga po ng resolution for inquiries in aid of legislation, but will you pursue the issues kumbaga surrounding the Vice President sa good government and public accountability para lang maituloy kumbaga yung mga hindi na ipe-present sa Senate Impeachment Court na dapat ay marinig po ng taong bayan? Doon po sa articles of impeachment, dalawa lamang po ang nakapaloob po dito na amin pong hinir. Now, when it comes to the issue of confidential fund at saka yung bribery issue, ito po ay nagsumiti na po kami sa plenaryo ng aming recommendation. So, sa ngayon po, wala pa pong pinag-uusapan dahil sa ngayon nasa proseso. So, nasa proseso pa po kami ng pagbubuo ng mga committee at kung sino po ang mga magiging miyembro. So, sa ngayon, wala pa pong pinag-uusapan tungkol po dyan. Okay, tignan mo naman no, yung binabanggit ho ni Congressman Chua na wala pa raw ho pinag-uusapan. Ibig sabihin, pwedeng iporsige nila yung pag-iimbestiga dito po kay BP Sara Duterte. Alam niyo ho, abogado siya. Ako hindi ako abogado. Pero siya kanya rin mismo nang galing kanina na yung mga aligasyon na yan ay napag-usapan na po sa plenaryo. At nakapagbigay na po sila ng rekomendasyon. Sa katunayan ay, di ba, nag-file na po sila ng kaso sa ombudsman. So, hindi mo na pwede ulitin niya sa komite. Di ba? Ano mga klase ito si Congressman Chua? Sana sabihin niya, hindi na namin i-discuss yan, yung isyong yan, dahil sa naimbestigahan na namin yan At sa katunayan, yan ay isa sa mga nilalaman ng articles of impeachment laban po kay BP Sara Duterte. At yayaman din lang na yan po'y tapos na sa aming komite at nagbigay na ho kami ng rekomendasyon na siya po ay kasuhan. Dapat ganun ho, Congressman. Abogado ho kayo. Parang ino-open, parang inaano nyo pa na, pinofloat nyo pa na mag-iimbestiga pa O bagamat karapatan nyo ho yan, diba, na mag-imbestiga. At siguro, pwede ho kayo mag-imbestiga dahil sa, halimbawa, sa February 6, 2026, sabi po ng Supreme Court, pwede naman kayo ulit mag-file ng impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. Kaya lang, siyempre, sinasabi naman po ng marami, lalo na rin po ng mga ilang mga observer, political analyst, na pagdating po ng taong 2026, pagpasok po ng Enero, 2026, magbabago na po ang ihip ng hangin. At kasi papalapit na ho yan, ilang hakbang na lang ay papalapit na po ang 2028 presidential elections. At ewan lang ho, duda yung iba na kumakakuha pa ng mayoryang kongresista na pipirma
dyan sa impeachment na yan. Or, depende kung yan ba'y pahintulutan din ng Pangulo. Kasi sabi niya, di ba, dumidistansya sila o kung ano man, talagang bahala na. Pero yun ho, ang sinasabi ng mga nag-oobserba na baka malabo na. Dahil sa ang sinasabi nga nakaraan, kapag nalusutan ho ni VP Sara Duterte, ito hong iniumang na impeachment, laban sa kanya, tapos na ang kwento. Yun po ang sabi. Pero abangan ho natin kung talagang muling mangyayari, dahil sa mayorya naman dyan at kontrolado ho, no, ng administrasyon, ang mayorya dyan po sa House of Representatives, tingnan ho natin kung makakapag-file ulit sila ng panibagong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte sa February 6, 2026. Pero, sabi pa ng Supreme Court, ay sumunod ho kayo sa proseso. At para hindi po madiskarel, katulad doon na nangyari ngayon, na ayon po sa Supreme Court ay wala pong due process at maraming nalabag sa mga panuntunan sa proseso ng paghahain ng impeachment. Linawin nun natin, decision po ng Supreme Court ay hindi po sa merito ng kaso, kundi sa ginawang proseso ng paghahain ng impeachment. O kayo ho, mga kababayan, ano masasabi nyo rito kay Congressman Joel Chua? Magbigay na ho kayo, magkomentaryo na ho kayo rito. Talagang pinanggigilan, no? Ito si VP Sara Duterte. Pero ayaw niya namang direktang sagutin kasi sabi niya, taong bayan, sila raw po ay kinatawa ng taong bayan. Kung kaya't nagtatanong ang taong bayan na dapat daw ho nasagot ho ni VP Sara Duterte sa impeachment trial itong sinasabing di umano'y nawawalang pondo. Pero ngayon ho, nagtatanong din ang taong bayan dyan po sa Maynila. Congressman, ano ang paliwanag nyo? Bakit kayo nagtayo ng barangay hall sa bangketa? Yun lang ho, mga kababayan. Okay, maraming salamat ho sa inyo at siyempre sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga diskusyon at mga paliwanag sa bawat issue. At siyempre, huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.